Ang title po ng ating message for today is Only Jesus. Ayan. So, naalala ko nung 2020, naging theme ito ng Light Center. Only Jesus. Nakalagay 2020, Only Jesus. Kasi yung 2020 is, ano yun? Perfect vision, yung 2020. Kaya only Jesus. Nakafocus lang tayo kay Jesus. Yung vision natin, nakafocus lang kay Jesus. Amen? So maraming nangyayari sa paligid natin ngayon, di ba? Sino rito yung nakabalita nung rider na alam na natin, yung nangyari dun sa rider, no? So nagkaroon ng maraming nag-create ng takot. No, naalala ko merong pang karatola sa likod ng helmet yung isang rider. Huwag niyo po akong papatayin. So nakikiusap na lang sa kriminal talaga, no. So maraming naiyak doon sa na 'yon, no. Ang dami nangyayari sa paligid natin ngayon. Sa tingin natin parang hindi safe. Pero ang protection natin ay si Lord. Amen. So nasa kung paano natin tignan yung mga bagay-bagay. Hindi lang sa safety yung provision, 'di ba? Marami sino rito may pangangailangan. Yung hindi nagtaas sana all. So, 'di ba? Kung paano mo tignan yung mga bagay-bagay yung kung paano mo siya yung point of view mo. Amen. So, ako kasi attitude ko laging sinasabi ni Jun sa akin to, ang attitude ko raw laging half full. Hindi ko talaga tinitignan yung bagay-bagay na half empty. Na ay, eto na lang natira. Eto pa. Meron pa. 'Di ba? So kung paano natin tignan yung mga bagay-bagay, nakaka-apekto yun sa buhay natin. Amen? Yung parang, pag nagbigay ka, feeling mo nawalan ka. 'Di ba? Sino rito may ganong attitude. Pero yung iba nagbibigay, masaya pa. Kasi hindi niya kino-consider na nawalan siya. 'Di ba? Ang tinitignan natin, meron pa. Hindi nabawasan. Hindi ganoon. Hindi laging half empty, half full. Ganun lagi yung attitude natin. Amen? So dalawang babae yung nakitaan ko dito na talagang si Jesus lang yung tinignan nila. No? Gusto kong pag-usapan tong dalawang babae na to. Una sa lahat, yung bleeding woman, yung inaagasan ng dugo. 'Di ba? Na alam natin yung story niyan. So, sa Mark 5:25-34, sa verse 25, sabing ganun. And the woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Biruin niyo, 12 years, dinudugo siya. Pag ang babae, nagkaroon ng mens, tapos sobrang lakas, di ba nakaka-anemic? Binibigyan na nga ng gamot yan ng doktor para maampat yung matigil, 'di ba? Hindi kasi pwedeng ganon, 'di ba? So, itong babaeng to 12 years na niyang iniinda itong kalagayan niya. Ano ba yung 12 sa Bible? The 12 in the Bible means complete foundation. Nagkaroon na ng pundasyon sa buhay niya, yung suffering niya, no? Kasi yung 12 tribes of Israel, 12 disciples, 'di ba? It lays a foundation. Amen. So itong babaeng ito, na-establish na yung paghihirap niya. Biruin mo 12 years, nakasanayan na niya. Ganun na yung buhay niya, yung condition niya. Yung imperfect condition niya, nagkaroon na ng foundation sa buhay niya. No? She lived a life of suffering and isolation kasi ang babaeng dinudugo noong araw bawal lapitan. So just imagine 12 years siyang mag-isa. Bawal siyang lapitan. Napaka-sakit, Kuya Eddie, di ba? Ng kanyang buhay. Sa verse 26, sabi niya, she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. Ang saklap, no? Sabing gano'n, na-spend na daw niya lahat ng meron siya. Pera, lakas, lahat, effort, na-spend na niya lahat. Wala na, empty na siya. There's no more to give. No? Kung napanood niyo yung Chosen, kung nandun yung story na to na itong babaeng to, na sobrang said na talaga siya. Wala na siyang mailabas. No? But, ganun pa man, sabing ganun, instead of getting better, she grew worse.
imbis na bumuti, buti sana kung na-spend mo na lahat, gumaling ka eh. Parang hindi mo panghihinayangan. Sasabihin mo, sulit. Di ba? Sulit lahat ng effort, sulit lahat ng pera. Pero hindi eh. Ang sabi rito, lumala pa siya. Yun ang masakit. Di ba? Imbis na bumuti, lumala pa yung kondisyon niya. Naubos na lahat-lahat sa'yo, pero mas lumalala ka pa. Ano pa bang masasakit doon? Di ba? So, sobra yung sinapit nitong babaeng to. Amen? So, dahil naubos na lahat ng resources niya, di ba? Pag nakafocus tayo sa resources natin, sa tao, di ba? Gawa siya ng paraan eh. Gawa siya ng gawa ng paraan. Kaya naubos lahat ng resources niya, naubos lahat ng paraan, naubos na lahat ng idea, naubos na lahat ng doktor. Diba? Gawa siya ng gawa ng paraan. And yet, lalo pang lumalala. Amen? So tayo din, pag tinutulungan natin si Lord, diba? Yung human effort talaga hindi pwedeng ihalo sa grace ni Lord. Ang grace ni Lord dapat pure. Diba? Pag yung hinahaluan natin ng human effort, lalong lumalala eh. Diba? Naalala ko yung illustration na yung bata, nabuhol yung sinulid ng saranggola niya. Tapos try na tanggalin, lalong nagbubuhol. No? So, ganun din tayo eh. The more na gumagawa tayo ng paraan sa sarili nating lakas, lalong lumalala. Instead of binigay mo agad sa Panginoon. Amen? So, ito, ganun. Wala siyang nahanap na solusyon. Lalong lumala. Itong babae na to. Yun yung masaklap. No? Naubos ka na't lahat-lahat, hindi naman nasolusyonan. Ibigay mo na lang agad sa Panginoon. Diba? Ibigay na lang natin. Kasi wala na rin naman talaga tayong magagawa eh. Huwag na nating intayin na sumaid-said pa talaga, sumadsad-sadsad pa talaga tayo bago natin ibigay sa Panginoon. Amen? Katulad nitong babae na to. So, we rest from our effort. Hayaan nating kumilos ang Panginoon. Ito kasing babaeng to, gawa siya ng gawa ng paraan. No? At talagang lahat ng maisip niya, gagawin niya. No? So, katulad ni Martha, 'di ba? Kaya siya napagod eh kasi kilos siya ng kilos. Tapos anong resulta pag kilos ka ng kilos? Nasusumbatan mo si Lord. Ginagawa ko na nga lahat eh. Parang wala ka namang ginagawa. 'Di ba? Pag ganun eh, pagod ka na ang tendency nun manunumbat ka na eh. Kasi pagod ka na eh. 'Di ba? Parang si Martha, sabi ni Jesus, sabi niya, hindi mo ba sasabihan yan si Mary? Pagod na ako eh. Siya nakaupo lang. Bakit si Mary pa yung nagustuhan ni Jesus? Sabi niya, maganda yung ginagawa ni Mary. Kinomend niya si Mary. So the more pala na nagre-rest tayo, the more tayong nakakakilos si Jesus. Amen? The more na nakakagawa si Jesus. Amen? The more na pagod tayo, the more na aligaga tayo, hindi siya makakilos. Diba? Sinahayaan niya lang, sige lang, mapapagod ka rin. Diba? Mauubos din yung idea mo. And then, when answers aren't enough, there is Jesus. Amen? Pero, wag na nating hayaan na maubos lahat ng answer. Kay Jesus agad. Only Jesus. Amen? Mag-focus agad tayo kay Jesus. Amen? Sa verse 27 to 28, sabi niya, when she heard, so, first time niya narinig yung tungkol kay Jesus. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak because she thought, if I just touched his clothes, I will be healed. So, nung narinig niya si Jesus na darating dun sa lugar nila, medyo na-eavesdrop niya lang kasi wala naman siya nakakausap eh. Isolated nga siya eh. Medyo naulinigan niya lang, nag-uusap-usap yung mga marites. Siguro naglalaba, nag-uusap-usap sila. Ay, darating si Jesus. Ganyan-ganyan. Narinig niya. So, mabuti pa rin si Lord sa kanya dahil narinig niya na darating si Jesus sa lugar nila. So, nung narinig niya, hindi pa naman niya kilala si Jesus, di ba? Hindi niya kilala si Jesus. First time niya tong narinig. So, nung narinig niya na darating si Jesus, siguro pinag-uusapan yung mga miracle na ginawa. Sabi niya, eto na lang, huling-huling, alas ko. Eto na, huling baraha. Ahawakan ko siya. Diba? At alam ko gagaling ako, sabi niya. I will be healed. Alam niya nagkaroon agad siya ng faith. Hindi pa niya kilala si Jesus,
pero nagkaroon agad siya ng pananampalataya kay Jesus. Kaya nga sabi ni Lord, di ba, mas mapalad ang mga hindi nakakakita sa akin, pero nananampalataya. Amen? Kesa dun sa, di ba, si Thomas, pinagdudahan niya pa si Jesus. Ang opposite talaga ng faith is doubt. Amen? So, pag yung mga nagdududa-duda tayo dyan, kabaliktaran ng pananampalataya yan. So, ito, talagang naniwala agad siya. Sabi niya, mahawakan ko lang yun, gagaling ako. Hindi naman niya kilala si Jesus. First time lang niya narinig. Amen? So, andun pa rin yung grace ni Lord sa kanya. At sabi niya, she came behind him. Nag-follow siya kay Jesus. No? Hindi niya alintana yung mga tao. Kasi bawal siyang makihalubilo eh. Bawal. As in, babatuhin siya ng buhay. Kasi dinudugo siya. Diba? So, hindi niya inisip yung sasabihin ng tao. Hindi niya inisip kung batuhin man siya ng buhay. Basta, sumugal siya. Sumunod siya kay Jesus. No? Hindi niya, nag-focus lang siya kay Jesus. Hindi niya inisip yung nasa paligid niya. She did not mind the crowd. Amen? So, hindi niya, yung mga ingay sa paligid niya, binaliwala niya. Yung goal lang niya is to touch Jesus. Yun lang ang goal niya. Bold faith. Diba? Hindi naman niya, never pa niya na-experience si Jesus. Marami na siyang na-experience na bigo siya. Anong kasiguraduhan niya dito kay Jesus? Diba? Pero ganun pa man, nagkaroon siya ng bold faith kay Jesus. Sabi niya, mahawakan ko lang yang damit niya. Laylayan nga lang eh. Gagaling ako. Saan niya nakuha yun? Diba? Saan niya narinig yung ganon? Wala pa namang nakakagawa ng ganon. So, may personal revelation na si Jesus sa kanya. Hindi pa man niya siya nakikilala. Kasi nagkaroon siya ng bold faith eh. Doon please si Lord sa atin. Yung bold faith. Gustong-gusto niya yan. Hindi niya sinasabi ng kapal naman ng mukha nito. Hindi. Hindi niya yan sinasaway. Si Peter nga eh, sabi niya, Lord, kung ikaw yan, palakarin mo ko sa tubig. Natuwa pa siya. Hindi niya sinabi, pal ka, ako lang dapat eh. Diba? Hindi. Gustong-gusto niya yung ganon. Yung bold faith. Amen? So, etong babaeng to, dahil nagkaroon siya ng bold faith kay Jesus, she believed in her heart. Diba? Naniwala. Wala siyang ibang pinagsabihan. Sinabi niya lang yun sa sarili niya. Pag nahawakan ko lang, yung laylayan ng damit niya, gagaling ako. Amen? Sure na sure siya. Walang halong duda. Amen? So, na-encounter niya si Jesus. Nagkaroon siya ng personal encounter kay Jesus dahil nanampalataya siya. Una sa lahat ay pananampalataya. Amen? So, sino rito may pananampalataya kay Jesus? Amen. So, yun pa lang eh. Diba? Yun pa lang eh. Alam na natin na kayang-kayang kumilos ni Lord sa atin dahil we all have faith in Jesus. So, please si Lord sa mga may bold faith. Yung centurion, sabi niya, hindi mo na kailangan pumunta sa bahay namin. Sabihin mo lang, gagaling yung anak ko. Bold faith yun, di ba? Yung Shunammite woman, gustong-gusto ni Jesus yung mga ganon. Sabi niya, your faith has healed you. Dahil nanampalataya ka, kaya ka gumaling. Amen? So, faith is very important. Verse 29, sabi niya, immediately her bleeding stopped. 12 years na dinudugo siya, isang hawak lang, immediately. Anong ibig sabihin ng immediately? Instant, di ba? Immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. So sabi immediately, instant. Yung 12 years na paghihirap niya, isang hipo lang kay Jesus, tumigil. Instant. Lahat, tinry niya na, lahat ng gamot, lahat ng doktor, di ba? Lahat ng dahon-dahon. Lahat yan, trinay na niya. Walang nakapagpagaling sa kanya, lalo pa siyang lumala. 12 long years. Isang hawak lang kay Jesus, stop. Immediately, instant. Amen? So, yung bleeding sa buhay natin, marami tayong minsan nararanasan na bleeding, di ba? Finances, di ba? Nade-drain tayo. Emotional.
Makabalita nga, ako hindi ko na binabasa yung balita eh. Ginaganon ko na lang. Hindi kami nanonood ng balita eh. Kasi nakaka-drain. Walang magandang balita. Wala kang mababasa. Napakabihira ng mababasa mo, mapapanood mo na magandang balita. 'Di ba? Nilalampasan ko na lang eh. Hindi na ako nagfo-focus sa ganon, 'di ba? So, marami nagpapadrain sa atin. Financially, emotionally, 'di ba? Socially, mga toxic na tao na nakapaligid sa atin, nakaka-drain din 'yan. 'Di ba? So, maraming nakakaagaw ng peace natin sa panahon ngayon. Dahil social media, 'di ba? Isang bukas lang ng cellphone eh. 'Di ba? Marami nang makaka-drain sa iyo. Amen. So, yung bleeding natin, yung draining natin, 'di ba? Itong babaeng to, lahat na drain sa kanya. Financial, naubos lahat ng resources niya. Physical, ubos na yung lakas niya eh. 12 years kang dinudugo, hindi ka manghina. Ewan ko na lang. Tapos yung mental, kakaisip ng paraan, wala na talaga. Drain na talaga siya. Social, walang lumalapit sa kanya for 12 years. Wala siyang nakakausap. No? Spiritual, emotion, lahat ng aspeto ng buhay niya, drained na siya. Isang hawak lang kay Jesus, stop. Tapos ang problema. Amen? So tayo, di ba, whenever we are feeling drained, isang hawak lang kay Jesus. Di ba? Pray lang. Lagi nating naririnig yan, pray lang tayo, pero totoo yun. Di ba? Pray lang. Isang hawak lang kay Jesus. Lord, payakap naman, oh. Di ba? Immediately, the draining stopped. At sabi niya ganon, she felt it in her body. Ramdam na ramdam niya. Siguro lumakas siya eh. Kasi naramdaman niya eh. Pag ikaw gumaling sa sakit, di ba pag may lagnat tayo, wala tayong ganang kumain, nakahiga lang tayo, matamlay tayo, droopy eyes. Pero pag gumaling ka, ramdam mo eh. Bumalik yung gana mo, lumakas ka. 'Di ba? Naramdaman mo na okay ka na. So itong babaeng to, naramdaman niya okay siya. She felt it in her body. Hindi niya chinek kung tumigil talaga yung blood, pero she felt it in her body. So ang pagkilos ng Panginoon, hindi mo kailangan ng ramdam na ramdam mo. Amen? Mararamdaman at mararamdaman mo pag kumilos si Lord sa buhay mo. She was freed from her 12 years suffering. Napalaya siya. Amen? So tayo din, ano ba yung mga kailangan nating mapalaya ngayon sa Panginoon? Isang hawak lang yan sa Kanya. Amen? Just spend time with Jesus. I don't know kung paano, etong babaeng to, ang gusto niya mahawakan yung laylayan ni Jesus. Hindi ko alam kung sa paanong paraan nyo gustong hawakan si Jesus. Diba? But, yung personal encounter natin kay Jesus, it will free us. Amen? Sa verse 30, sabi niya, at once, Jesus, hindi lang siya ang nakaramdam. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around and in the crowd and asked, who touched my clothes? Ang galing ng tanong ni Jesus, napaka-specific, di ba? Hindi niya sinabi, sino humawak sa akin? Marami naman talagang humahawak sa kanya. Sabi niya, sinong humawak sa damit ko? Di ba? Alam niya na yung paghawak na yun sa damit niya, yun yung nagpalabas ng power out of him. Hindi lang yung babae ang nakaramdam, si Jesus mismo. So tayo din, hayaan natin na maramdaman din tayo ni Jesus. Yung paglapit natin sa Kanya, yung paghawak natin sa Kanya, yung quality time natin kay Jesus, nararamdaman din ni Jesus tayo. Amen? So, Jesus felt her touch, even he knew. Diba? Alam naman niya na maraming humahawak sa Kanya. Pero kakaiba daw yung humawak ng damit niya. Alam na alam ni Jesus na may lumabas out of Him. Amen? So, Jesus can feel our faith. Alam ni Jesus yung pananampalataya natin. Ramdam ni Jesus ang pananampalataya natin. Bold faith. Nakuha niya yung attention ni Jesus. Naglalakad si Jesus tapos huminto. Sino yung humawak sa akin?
Amen? So, napapahinto ba natin si Jesus? Nararamdaman ba tayo ni Jesus? Yung faith ba natin? Napapahinto ba natin si Jesus para kumilos? Amen? So, she got Jesus' attention. He turned around. Di lang basta huminto si Jesus, ha? Lumingon siya sa likod. Alam niya nandun Nilingon niya yung babae. Sinong humawak sa akin? For sure, alam naman niya kung sino. Gusto lang niyang marinig. Diba? Minsan, magtatanong tayo, Lord, bakit kailangan pang sabihin? Alam mo naman yung kailangan ko. Kasi, yung kino-confess ng bibig natin, it speaks of our faith. Kapag ka sinasabi mo kay Jesus, nagpapakita yun ng pananampalataya. Amen? So, hindi yung pakiramdaman na lang. Mahirap kasi yung pakiramdaman. Alam naman talaga ni Jesus yung pangangailangan natin. Alam niya nga kung ilan yung buhok natin Alam niya nga may nalaglag na 3 kanina nung naliligo ka Bilang niya yan. 'Di ba? Pero bakit kailangan nating sabihin? Kasi nga, yun yung nagpapakita ng pananampalataya natin. Amen? Kapag sinasabi natin. So, etong babae na to, nakuha niya yung attention ni Jesus, lumingon si Jesus. Nag-spend ng time si Jesus, huminto si Jesus, no? So ang buhay Jesus in us, ngayon nandito na si Jesus sa atin, hindi na natin siya kailangan habul-habulin. Dati lahat ng seminar, lahat ng crusade, lahat ng pinupuntahan natin, gusto kong ma-experience si Jesus, parang nandun lang si Jesus. 'Di ba? Lahat ng evangelistic crusade, lahat ng rise up, lahat ng camp, para bang nandun lang si Jesus. Na parang pag hindi tayo umattend doon, di natin siya ma-experience. Nandito na si Jesus sa puso natin. Naninirahan siya sa atin. Anytime. Hindi mo na nga kailangan pumunta ng prayer mountain Dati, di ba? Mag-prayer mountain tayo. Gusto ko talaga ma-experience si Jesus. Para bang doon lang siya nakatira. Di ba? Mag-church ka naman. Di ba? Malayo ka na kay Jesus. Wow. Parang dito lang siya nakatira. Di ba? So, kinakanta na nga natin sa Sunday school dati, di ba? Jesus is in you and Jesus is in me. Di ba? Jesus is in us as He loves us. Sunday school yan. Di ba? Pag tinanong mo nga ang bata, nasan si Jesus? Sa puso ko. Di ba? So, hindi totoo yung dun mo lang ma-experience si Jesus. Andyan lang siya. Anytime, anywhere, kayang-kaya nating ma-experience si Jesus. Hindi katulad nitong babaeng to. Hinabol niya talaga si Jesus. Di ba? Kailangan niya pa talagang hawakan si Jesus para makuha yung kagalingan. Amen? So lahat ng answer na hinahanap natin, nandito sa atin. Because Jesus is in us. The answer is within us all along. Amen? Verses 31 to 34, sabi niya, you see, sabi ng mga disciples, you see the people crowding against you? His disciples answered, and yet you ask who touched me? Parang kulang na lang sabihin ng mga disciples, duh. Obviously, maraming humahawak sa'yo, bakit mo tinatanong? But Jesus kept looking around to see who had done it. Hindi tumigil si Jesus hanggat di niya nakikita kung sino yung humawak sa kanya. Amen? Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at His feet. Natakot tong babaeng to. Bawal kasi siyang makihalubilo sa tao. Natakot siya. Naku, nabuking ako. Ako yun yung sinasabi ni Jesus na humawak sa kanya, lagot. Natakot siya. And trembling with fear, told the whole truth. He said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. So, she responded in fear. Etong babaeng to, nag-respond siya sa takot. Natakot siya Naku, tinatanong, sinong humipo sa kanya. Ako yun. Lagot na, nabuking na ako. Baka batuhin na ako nito ng buhay. So, she responded in fear. Jesus responded in peace.
Sabi niya dun sa babae, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace." Huwag kang matakot. Kalamayin mo ang loob mo. Kalma lang. Di ako nagagalit. Di kita babatuhin ng buhay. Amen? Ayaw nga ni Lord naman binabato ng buhay. Si Magdalene nga, pinagtanggol niya kahit na adulterer. Ayaw niya na babatuhin ng buhay. Diba? So, nag-respond si Jesus with peace. Alam nyo, malalaman nyo kapag galing talaga kay Lord, pag may peace. Amen? Kahit na magulo yung nangyayari sa paligid, kahit alam mong kulang na kulang ka, kahit alam mo nangihina ka, andoon yung peace that passeth all understanding. Kaya nga, sabi, peace that passeth all understanding, hindi mo maintindihan eh. Hindi mo maintindihan bakit kapos na kapos, pero payapa ako, hindi ako nag-aalala. Yun yung peace na binibigay ni Lord sa atin. Bakit kaya alam ko naman na may sakit ako, pero parang payapa ako? Yun yung peace na binibigay ni Lord sa atin. The peace that passeth all understanding, yung hindi maintindihan ng mundo, nakapayapaan. Ba't kaya sila may patay pero nagkakantahan? Diba? That's the peace that passeth all understanding. Hindi maiintindihan ng mundo. Bakit hindi tayo nag-aalala? Bakit hindi umiikot yung puwet natin? Bakit hindi tayo natitigagal sa mga nangyayari sa paligid natin? Dahil sa kapayapaan na binibigay ni Lord sa atin. Kampante tayo, alam natin na andyan si Lord. Diba? Si Lord nung bumabagyo, natutulog. Ganun yung attitude ng mga anak ng Diyos. Diba? Hindi yung, ang lakas ng hangin, lagot, paano na? Parang nag-overthink na tayo. Diba? Pero pag andun yung faith mo kay Jesus, andun ng kapayapaan. Ako, hinahangaan ko si Amy. Isa sa mga idol ko to, yung tao na to eh. Sobra yung peace na hindi ko siya nakikitang nararatel, umiikot ang puwet. Or hindi lang pinapakita. At least, di ba? Magaling. Di ba? At least, di ba? Nakikita natin na siya, kampante sa piling ni Lord. Hindi pa siya patay Kampante sa piling ni Lord. Kampante sa presensya ni Lord. Ayun pala yung magandang term doon. So, isa pa rito, sabi niya ganon, tinawag siyang daughter. Amen? Pansin natin yon. Tinawag siya na daughter. Sabi niya, "Daughter, your faith has healed you." Naging anak siya ng Diyos. In an instant. Dahil sa kanyang pananampalataya. Hindi pa niya nakikita si Jesus, nanampalataya na siya. Kaya importante talaga ang pananampalataya, yung faith natin kay Jesus. Yun nga yung, di ba, yun yung nagligtas sa atin yung pananampalataya natin kay Jesus. Kaya rin tayo napabilang sa pamilya ni Lord. So ito, instant to, tinawag siya daughter. Hindi naman lahat tinatawag ni Jesus na son, daughter, child. Hindi Hindi naman lahat di ba? Yun lang may pananampalataya sa Kanya. Kaya hindi natin pwedeng sabihin lahat anak niya ng Diyos. Yun lang may pananampalataya sa Kanya. Itong babaeng to, nanampalataya kay Jesus. Sabi niya, daughter. Napabilang agad siya sa pamilya ng Diyos. Amen? So, nakinomend ni Jesus yung faith nitong babae na to. Amen? Kaya nga meron tayong sa Hebrews, may heroes of faith. Lahat ng mga matitindi yung pananampalataya nandoon sa heroes of faith. Sana mapasama yung pangalan natin doon, di ba? Sa mga heroes of faith. Amen? So, gustong-gusto ni Jesus yan, yung may bold faith sa Kanya. Whom Jesus set free is free indeed. Ito, nung pinalaya siya ni Jesus, hindi na siya dinugo ulit. Hindi naman siya nag-menopause. Pero hindi na siya inagasan ng dugo ulit. Diba? Pag pinagaling ka ni Jesus, pinalaya, ano man nagbabandage sa'yo ngayon? Anong nag-hold sa'yo? Dati, warrior ka. Ako, warrior ako talaga. Overthinker ako Pero pinalaya ako ni Lord doon. Ano yung nag-hold sa'yo ngayon? Kaya kang palayain ni Jesus dyan. Amen? Yung mga nagsastruggle ka pa sa buhay mo, Jesus will set you free. At pag pinalaya ka ni Jesus, malaya ka na. Huwag ka nang bumalik. Kasi pinalaya ka na niya dun
Amen? Sa bisyo, di ba? Marami sa atin nag-struggle before sa bisyo. Nung pinalaya ka ng Panginoon, di ba marami nagde-testify, biglang nawala yung taste buds nila sa sigarilyo, sa alak. Di ba? Hindi nila maintindihan, nasusuka na sila, dati naman di sila mabubuhay. Di ba? Ang pansin din nila, yung sigarilyo din. Wala nang lighter. Di ba? Yung ending, beginning. Ganun yung mga may bisyo dati. Pero maraming pinalaya ang Panginoon. Isuko mo lang yan kay Lord. Amen? Whom the Son sets free is free indeed. Amen? So, sabi ni Jesus sa kanya, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace. Be freed from your suffering." Sino rito kapag nagkakasakit tayo, Lord, ano ba nagawa akong kasalanan? Sige Lord, i-reveal mo sa akin para maihingi ko ng tawad. Sino rito nag-iisip pa ng ganon? Na pinaparusahan tayo pagka nilagnat tayo, nagkasakit tayo, pinaparusahan tayo ni Lord? No. Kinuha niya na lahat ng parusa sa cross. Kasama yan sa finish work niya sa cross. So pag nagkakasakit tayo, nakakaranas tayo ng mga trials, hindi parusa yun. Maaring consequence yun. Nagpahamog ka, nagpaulan ka. Diba? Hindi ka pinaparusahan ni Lord. Ikaw may kagagawan yan sa sarili mo. Diba? So, wag nating iisipin, kaya ako naghihirap ngayon. Siguro, Lord, anong nagawa ko? Sige, search my heart. Anong nagawa ko? Bakit ako pinaparusahan? Wala na pong parusa. Kinuha na ni Lord lahat ng parusa. Amen? Wag nating isipin yan. Nung unang narinig ko na nagkaroon ako ng cancer, hindi ko iniisip na pinarurusahan ako ni Lord or bakit ako pa, naglilingkod naman ako sa'yo. Dami naman tao dyan. Bakit hindi mo na lang binigay sa kanila? Diba? Pag tayo nagkakaroon ng ganong attitude, mataas ang tingin natin sa sarili natin. Diba? Sabi nga ganon, pag tinanong mo, Lord, why me? Ang sagot doon, why not? Sino ka ba? Diba? Para ma-exempt ka, ay, wag yan. Wag nating bahain yung bahay na yan. Anak ng Diyos yan. Exempted ba tayo doon pag umano yung baha? Diba? Minsan kasi ang taas ng tingin natin sa sarili natin na para bang hindi tayo pwedeng bigyan ng kahit anong trials. Diba? So minsan dumadaan din tayo doon. Hindi nga pinangako ni Lord na hindi tayo dadaan eh. Sabi niya, dumaan ka man sa apoy. Hindi ka masusunog. Pero dadaan ka. Dumaan ka man sa ilog, di ka malulunod. Pero dadaan ka. Hindi niya pinangako yan. Sila Moses nga, hindi niya tinuyo yung dagat hinati niya lang. Ang isa lang ang sigurado natin, God will make a way. Hindi man niya tanggalin, He will make a way. Amen? So kung ano man mga nangyayari sa atin, hindi natin ko-questionin si Lord. Diba? Yung yung peace nandun, yung pananampalataya nandun. Si Lord bumabagyo, natutulog. Alam niya, kampante siya. Si Shai, pinabayaan ba siya ni Lord? Kaya siya nandun? Sasabihin ba natin, Lord, bakit di mo naman pinagaling? Mako-question ba natin si Lord? Siyempre hindi. Ang buhay natin ay temporary lang dito sa lupa. Diba? So, hindi natin ko-questionin si Lord. Kailan? Minsan nagbibigay tayo ng deadline Diba? Lord, gusto kong hanggang ganito hindi naman masamang mag-desire ng ganon. Hindi yun masama. Diba? Gusto natin humaba ang buhay natin. Gusto natin mabuhay tayo ng matagal. Sino ba naman gusto? Lord, ngayon na. Wala namang ganon, diba? Pero, si Lord lang nakakaalam lahat niyan. At pag dumating yung oras na yon, hindi natin siya pwedeng i-question. Si Shai, oras na talaga para magpahinga sa Panginoon. Ang maganda ron, nakilala niya ang Panginoon. Amen? At baka siya pa ang maging tulay sa pamilya niya, di ba? Na nakakilala sa Panginoon. Amen? So, etong babae na to, di ba, sabi niya, hindi siya pinaparusahan. Di ba? Sabi niya, your faith has healed you. Go in peace. Humayo ka.
ng mapayapa. Yung pananampalataya mo ang nagpagaling sa'yo. Sabi ni Jesus, enjoy your freedom. Go in peace. Huwag ka na ulit mag-alala. Huwag ka na ulit mabuhay sa suffering. Amen? Kasi pinalaya ka na. Kaya hindi ako naniniwala na ang grace is a license to sin. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi, bakit mo aabusuhin yung isang tao na sobrang bait sa'yo? May sira na ang ulo mo pagka ganun ka. Ay, patatawarin naman ako eh. Okay lang yan. Isang sorry lang kay Lord yan. Iba na talaga ang takbo ng utak mo kapag ganun ka. Yung sobra-sobra na yung pagbibigay sa'yo, tapos inaabuso mo. So, hindi talaga ako naniniwala dyan. Grace is not a license to sin. Once na na-experience mo ang biyaya ng Panginoon, hindi mo nagugustong bumalik sa kasalanan. Nilinis ka na, pinaliguan ka na, nag-dive ka ulit sa putik, kundi ba naman straight ang utak mo, ewan ko na lang. Di ba? So, yung mga nagsasabi na, ayan, kasi inaabuso, kasi ganyan, yung grace nyo. Hindi po naabuso ang biyaya ng Panginoon. Kung talagang bumabalik ka sa kasalanan, hindi mo pa na-experience yung totoong grasya ng Panginoon. Once na na-experience mo ang grasya ng Panginoon, hindi mo nagugustuhin na bumalik sa kasalanan. Amen? Nilinis ka na eh. Di ba? Pagka nga, di ba, nasanay tayo, sino rito galing sa hirap, madumi tayo dati. Pero ngayon, maputikan lang sapatos mo, ano ba yan? Wet wipes. Hindi mo nagugustuhin eh. Di ba? So, malinis ka na sa katawan mo eh. Tapos gugustuhin mo pa yung nanlilimahid ka. Ewan ko na lang kung hindi nyo nagigets. Yan. So, grace is not a license to sin. It is our freedom from sin. Amen? So, pangalawang babae na gusto kong pag-usapan. Una, yung babaeng inaagasan ng dugo. Ito naman yung babae with alabaster jar. Diba? Narinig na rin natin yung story nito. Yung babae with an alabaster jar. Hindi pa ba? Ayan, okay lang. Sige, may time pa. So, sabing ganun sa Mark 4:3-9. Sa verse 3, sabi niya, while he was in Bethany, reclining at the table in the home of Simon the leper, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. So, nandun si Jesus sa isang bahay, kay Simon daw, na bahay. Tapos andun daw yung mga kalalakihan. Mga kalalakihan lang kasi talaga yung pwedeng makihalubilo. Alam mo yun, yung pwedeng umupo. Yung mga babae dapat expected nagtatrabaho. Yung mga lalaki daw nakaupo. So, itong mga kalalakihan daw na to, nakaupo kasama si Jesus. Nag-teach si Jesus, tapos nakaupo yung mga lalaki. Pansinin natin, ano yung posisyon ng mga lalaking to? Nang nakaupo. Ano yung term na ginamit? Reclining. Kapag nasa reclining position ka, anong pinapahiwatig nun? Restful, relax. Amen? Lahat daw ng mga kalalakihan naka-recline. Kaya nga, bumibili tayo ng recliner chair para ma-relax naman tayo habang nanonood ng TV, nakataas ang paa, naka-recline. 'Di ba? Gustong-gusto natin yung bus na nare-recline yung sandalan kasi nakaka-relax eh. Kahit na medyo nakakapagod, nakaka-relax naman. So itong mga kalalakihan na to, naka-recline daw sila. Kapag ikaw nasa presensya ni Jesus, naka-recline ka. Mayroon kang kapahingahan. Amen? Relax na relax ka kapag nasa presensya ka ni Jesus. Kapag hindi ka relax, baka naman, hindi ka aware sa presence ni Lord. Hindi ka relax eh. Ang presensya ni Lord nakaka-relax. Sabihin mo sa katabi mo, relax ka lang. May mga relax nga ako nakikita eh. Sa sobrang relax, nakapikit na eh. So, relax na relax tayo pagkasama natin si Jesus. So, itong mga kalalakihan daw na to, naka-recline. Kampanteng-kampante. Amen? So, gustong-gusto ni Jesus yun.
Pag nag-spend ka ng time kay Jesus, tas relax na relax ka, naka-recline ka, ini-enjoy mo lang siya. Wala kang ibang iniisip. Katulad ngayon, di ba? Baka iniisip na natin, ano na bang lunch namin mamaya? Di ba? Baka mamaya iniisip na natin yung lunch natin bukas at yung lunch natin next week. Mga advance tayo mag-isip eh. Di ba? So relax lang tayo sa presence ni Jesus. Gustong-gusto ni Jesus yan. Amen? So, in the presence of Jesus, there's no room for stress. Just rest. Amen? So, pag nai-stress tayo, ibig sabihin, hindi natin ina-acknowledge yung presence ni Jesus. Amen? So, relax lang, rest lang, hindi mai-stress. Amen? So, nung naka-recline itong mga kalalakihan na to, nakikinig kay Jesus, nagkukwentuhan sila, dumating itong babae. Itong babae na to, may dalang alabaster jar. No? Itong alabaster jar na to, may laman na mamahaling pabango. Ano yung dream perfume nyo? Jo Malone. Diba? Pero ngayon, ang afford mo lang, Jose Manalo. Jose Manalo muna tayo. Wala pa tayong pambiling Jo Malone. Nagtanong ako niyan eh. Napamulagat ang mata ko kung magkano eh. Di ba? Sobrang mahal. So, itong babaeng ito, dumating siya with an alabaster jar na may laman na mamahaling pabango. Made of pure nard. Pure nard. Yung nard pa lang, mahal na yon. Ito, pure nard. Pag sinabing pure, unadulterated. Walang halo. Walang extender, walang oil, walang... Yung iba kasi para mas dumami, nilalagyan ng extender. Bawa, yung honey. Pag sinabing pure yan, walang asukal, walang kahit anong pampadami. Diba? Para mas maibenta nila ng mas marami. Diba? Parang ganon. Yung mga... Basta marami tayong mga extender para maging mura siya. Maging abot kaya. Ito daw, pure. So, yung nard pa lang, mahal na. Ito, pure nard, unadulterated, without any mixture, without any extender. And ano yung sinisimbolize nun? That's the pure grace of God. Ang grace ni Lord, hindi pwedeng haluan ng human effort. Hindi pwedeng haluan ng extender yan. Lord, ito yung part mo, ito yung part ko. Hindi ganun ang grasya ng Panginoon. Lahat yan Kanya. Relax ka lang. Sagot ka niya. Amen? It's pure grace. Itong pure nard na to, it speaks of pure grace. Amen? At ito ang inihandog ng babae na to kay Jesus. Yung puro. Walang halo. Amen? So, expensive content comes with expensive containers. Kaya nga nasa alabaster jar siya. Yung alabaster jar, mahal din yun. Lalagyan pa lang, mahal na. Yung mga mamahaling pabango, lalagyan pa lang yan, mahal na yan. Diba? Hindi mo pwedeng ilagay ang Jo Malone sa atomizer. Yung plastic na ganyan-ganyan. Hindi mo pwedeng ilagay doon. Diba? So, bumabagay yung lalagyan doon sa content. Diba? Yung sabi nga ni Lord, yung new wine, hindi pwedeng ilagay sa old wineskin kasi puputok, masasayang lang. Diba? So, it comes with a quality container. Itong alabaster jar na to. Sino rito yung pag nagsasampay, ako lang siguro, ewan ko lang nga kung na-experience nyo, yung kaya kayo tumatagal magsampay, tinitignan nyo pa yung kung sinong worthy na damit dun sa hanger na yon. Sino yung karapat-dapat na damit sa hanger na to? Ganun ako magsampay eh. Ganun ako. Pambahay ka lang, gula-gulanet na hanger lang sa'yo. Uniqlo, magandang hanger dapat. Ganon. Ganon ba kayo? Ako ganon ako magsampay. Diba? Pinipili natin yung karapat-dapat sa hanger na maganda. So, eto, yung laman, diba? Dapat karapat-dapat din yung lalagyan. Amen? So, tayo, sino yung laman natin? Si Jesus. Kaya nga tayo rin, nagiging quality rin. Yung pinaglalagyan ni Jesus. Kaya yung katabi mo, wag mong yan, ginadjust yan. Alam niyo yung ginadjust? Binabasta-basta. Huwag niyo ginadjust yan. Ang laman yan, si Jesus. Ha? Alabaster jar yan. Diba? So,
Sabi ganun, yung expensive container, yung alabaster jar, mahal yung lalagyan, pero binasag niya. Di ba? Ang dami nating matututunan dito sa babaeng to. Binasag niya. Mahal yung lalagyan, pero binasag niya. At inialay niya yung content kay Jesus. Amen? So, hindi niya in-empty yung container, tapos tinago yung lalagyan. Pwede naman yun Souvenir. Ba, mahal ng bili niya dun, no? Diba tayo sa eroplano, kumuha tayong souvenir, kahit sukahan inuuwi. Ay, souvenir ko to. Diba? Marami tayong kinukuha sa hotel. May mga kumukuha na souvenir dyan. Diba? Chinelas. Diba? Wag lang kumot. Grabe namang garapal yun. Pagka nanggano kayo ng souvenir na kumot. So, itong lalagyan na to, hindi niya in-empty, tas tinago, hindi niya ginawang souvenir. Yung lalagyan, yung alabaster jar. Para habang buhay niyang maaalala si Jesus. Hindi ganon. Binasag niya. Amen? So, she did not withhold anything for Jesus. Kapag tayo nag-o-offer, di ba? Pag nag-o-offer tayo, tinitignan na, meron nga daw, mag-o-offering na. Tapos kumakapa siya sa bulsa niya. Kakakapa niya ng 100, yung 500 yung nailagay niya sa basket. Pagtingin niya, ay dilaw, dapat violet lang Diba? So pag tayo nagbibigay, nagwi-withhold ba tayo? Pag bibigay natin kay Lord, parang may panghihinayang? Meron bang ganon? May ganon ba tayong attitude? Ako kasi dyan talaga ako nagkaroon ng breakthrough. Bata pa lang kami, nila Amy, pag may 50 pesos ako, yung 5 pesos doon, ibibigay ko. Talaga naging nakasanayan ko na, kahit hindi naman ako mayaman dati, nakasanayan ko na talaga siya. Kasi noon, sanay pa tayo sa 10% Diba? Sanay na sanay tayo dyan. Pero, ngayon, hindi na nga sinusukat Diba? Hindi na sinusukat yung pagbibigay natin sa Panginoon. Pero pag na-practice mo talaga yung ganung attitude, hindi ka manghihinayang pag nagbibigay ka. Amen? Pag lumabas na sa amin yan, sa aming mag-asawa, pag lumabas na sa amin yan, di na namin inaasahang babalik. Diba? Ibig sabihin, maluwag sa loob mo yon na nilabas mo yon. Diba? So, etong babaeng to, hindi siya nag-withhold ng anything. Kahit yung lalagyan man lang, binasag niya. Lahat inialay niya kay Jesus. Amen? So, tayo minsan, pag nag-o-offer, nagiging sigurista. Tingnan ko muna, baka wala nang matira. Diba? Sinasabi ko kanina yung attitude natin, half full or half empty. Ano yung attitude natin? Pagka binigay ko to, eto na lang matitira sa akin. Pero pwede mo naman sabihin, kahit ibigay ko yan, eto pa ang matitira sa akin. May pagkaiba yon. Parehas ang content, pero magkaiba ng mindset. Amen? So, ganun yung ginawa nitong babaeng to. All out na siya. Binigay niya lahat kay Jesus. Hindi siya nag-hold back. Hindi nga siya nagtira ng katiting na pabango Aba, mamahalin yung pabango na yun. Pag may mamahalin tayong pabango, talaga tinitipid-tipid natin. Diba? Pahid-pahid lang. Pag Johnson's Baby Cologne, halos ipaligo natin. Pero pagka mamahalin, pahid-pahid lang. Uy, mahal yan. Diba? So itong babaeng to, hindi siya nagtira ng kahit ano para sa sarili niya. Binigay niya lahat kay Jesus. Amen? Nung nabasag yung jar, itong alabaster jar, the whole room daw was filled with the aroma. Kaya nga yung iba nagtakip na ng ilong na nabasagan na kayo ng pabango. Diba? Sobra yung alingasaw. Sobra yung amoy na amoy talaga. Diba? So, yung buong kwarto raw napuno ng aroma nung pabango. So, our brokenness exposes God in us. Pag tayo basag na basag, doon mas yung halimuyak ni Jesus nakikita, nagmamanifest. Amen? Kaya minsan nakakaranas tayo ng pagbasag Kaya sinasabi ng mga tao, naku, hindi na siya yan talaga. Kung siya yan, naku, namura na tayo. Diba? Maraming nagtataka sa atin yung pagbabago natin. Diba? Kasi mas naihahayag si Jesus. The more na nababasag tayo sa sarili natin, the more na nagmamanifest yung aroma ni Jesus
sa buhay natin. Hindi talaga siya yan. Naku po, yung si Nancy dati, naku po. Diba? Iba na talaga siya ngayon. Diba? Hitik sa foundation, char. Joke lang. So, di ba, pagka tayo, hindi na makilala ng mga tao na kilala natin dati, nakikita talaga ang grace ni Lord sa atin. Amen? Ibig sabihin, basag na yung dating tayo. Amen? Nakikita na talaga si Jesus. Katulad nung kay Gideon, nung binasag yung jar, ano yung nakita? Yung light. Kaya na silaw yung mga kalaban, kaya sila natalo. 'Di ba? So, kung tayo pa rin yung naghahari sa buhay natin, hindi pa makita si Jesus. Pero pag basag na talaga tayo, mas nagsha-shine yung ilaw ni Jesus sa atin. Tingnan mo yung katabi mo, nakakasilaw. Wow! Yung pala, taas na ng hairline. Kaya nakakasilaw. Ayan. So, no, eto pa, isa pa ha, yung pagkabasag. Nung si Jesus nabasag sa cross, di ba? Nagula-gulanit yung katawan niya. Di ba? Basag na basag si Jesus, hindi nga daw makilala eh. Di ba? Yung aroma ng buhay niya, it spread all over the world. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa natin na hanggang ngayon, nagliligtas pa rin ng buhay. Kung hindi nabasag si Jesus, malamang hanggang ngayon, nandito pa siya sa earth. Baka nasa Israel lang siya. Hindi natin siya nakilala. Pero dahil nabasag si Jesus sa cross, kaya natin nakilala siya ngayon. Hanggang ngayon. Amen? So yung mga pagkabasag natin, yung mga pagbasag sa atin ni Lord, wag nating i-resent yan. May purpose yan. Para lalong maihayag yung buhay ni Jesus sa atin. Amen? So verse 4, sabi niya, some of those present were saying indignantly. Ano yung indignantly? Gina G sila dito sa babaeng ito. Diba? They were saying indignantly to one another, why this waste of perfume? Sayang naman, ang mahal-mahal niyan. Alam niyo kung magkano yon? 1 taon at kalahati daw na sweldo yung halaga nung pabango na yon. Diba? So, mas mahal pa sa Jo Malone. Diba? Mas mahal pa sa kung anong mahal na pabango. Kasi 1 taon daw na sweldo yung katumbas netong perfume na to. Kaya nung binasag niya at pinaghugas sa paa ni Jesus, nang hinayang yung mga tao, nagalit sila sa kanya. They were saying indignantly to one another, why this way? Sayang naman. Sabi niya, etong babaeng to di nag-iisip. Binasag pa talaga niya, oh. Talagang binuhos niya lahat. Oh. Diba? So, yung mga tao na nandoon sa room, saan sila nakafocus? Doon sa pabango. Yung babae na nagbasag, nakafocus lang siya kay Jesus. Hindi niya tinignan, mahal ba tong pabango na to? Matagal ko ba tong pinag-ipunan? Hindi niya tinignan yon. Ang tinignan niya kung kanino niya ginagawa yon. Yung mga tao na nandun sa paligid, kaya sila nang hinayang kasi nakatingin sila doon sa ino-offer. Hindi doon sa pinag-o-offeran. So, saan tayo nakatingin? Kapag meron tayong mga panghihinayang, meron tayong mga sana hindi ko na lang binigay. Big sabihin, nakafocus ka sa offering. Hindi dun sa kung kanino mo ibinibigay yung offering mo. Amen? So, etong mga tao na to, nagalit. Nagalit sa kanila, kinonsider nilang waste. Yung ginawa ng babae na to. Nakafocus sila doon sa mawawala sa kanila. No? Hindi sila nakafocus doon sa pinag-aalayan nung babae. Amen? Kapag tayo nagbibigay ng regalo, sino rito mahilig magbigay ng regalo? Ayan, thank you Salamat Hindi, ako kasi mahilig ako magbigay ng regalo. Tsaka yung mga tip, mahilig ako magbigay ng ganyan-ganyan. Pag nagbibigay ka ng regalo, inaakma mo sa tao. Tama? Uy, hindi ko siya pwedeng bigyan ng ganito. Di ba? Pag mahal mo sa buhay yung nireregaluhan mo, bawa anak mo, wag na tayong lumayo, anak na lang, parang hindi ka satisfied eh. Parang gusto mo pa,
Meron ka ng sapatos, hindi kailangan may damit pa. Ay, hindi kailangan meron pang bag. Di ba parang hindi ka nasasatisfy? Kasi mahal mo yung binibigyan mo. Amen? Doon nasusukat yung ating pagbibigay. Kung gaano ka-importante sa'yo yung pinagbibigyan mo. Gaano ka-importante sa atin si Lord. Amen? Paano tayo mag-offer kay Lord? O, exhortation na to sa giving, ha? Mamaya, diretso na sa basket. Hindi, di ba? Pag nagbibigay ka, di ba? Doon mo masusukat kung gaano kahalaga sa'yo yung pinagbibigyan mo. Yung content nung binibigay mo. Amen? Pagka hindi, wala namang ganong connection sa'yo, bibili lang ako dyan sa palengke. May maibigay lang. Diba? Pero pag mahalaga sa'yo yung tao, talaga nga naman, pag-iisipan mong mabuti, pag-iipunan mo, hindi ka nasasatisfy. Amen? So, ganun yung ginawa nitong babaeng to. Yung mga tao, nanghihinayang. Sabi niya, ano ba naman, sayang naman yun. Bakit, inaksaya, isang taong sweldo, tapos inaksaya lang sa paa. Bakit naman ganun? Kaya nagalit yung mga tao dun sa babae. Itong babaeng ito, wala siyang pakialam kasi ganun niya kamahal si Jesus. Wala siyang pakialam kung pinag-ipunan ko to. Wala siyang pakialam kung ano sabihin ng mga tao. Basta i-offer ko to kay Jesus. Amen? So, yung attitude natin sa pagbibigay. Amen? Yun yung attitude check. Ika nga, sa ating pagbibigay. Yan. So, kaya tayo nakakapagbigay without hesitation, walang hindi reluctant. Diba? Kasi ganun ka-importante. Hi, Ami! Di ba? Special mention, nagwawala siya last Sunday, naligo na raw siya, biglang na-cancel daw yung church. So, yung pagbibigay natin nakikita, yung puso natin nakikita sa ating pagbibigay. Amen? So, sa verse 5, sabi, galit na galit yung mga tao dito sa babaeng to, sabi ganun, it could have been sold for more than a year's wages and the money given to the poor. And they rebuked her harshly. Ito talaga sa religion, talagang harsh. Diba? They rebuked her harshly. Hindi lang basta sinabihan talaga daw ni-rebuke siya ng matindi. Garapal, yung, masakit, offending yung pagkaka-rebuke sa kanya kasi harshly. Diba? So, religion talaga, it's condemnation ang bigay sa atin. Amen? Kapag ikaw na-feel condemned, religion yan. Amen? So, religion, laging sinasabi sa atin kung ano yung mali natin. Pansinin natin yung mga preaching natin dati. Lahat ng mga, natugush ako kanina. Natamaan ako. Puro ganon, di ba? Lalabas tayo ng church, parang tagus-tagus tayo. Ang dami kong saksak. Ang dami kong patama sa akin. Siguro pinipersonal ako ni pastor. Para sa akin yung preaching niya eh. Wow, pinagaksayahan ka ng paggawa ng message, ha? Para sa'yo talaga, ha? Di ba? So, pag religion talaga, nako-condemn ka eh. Laging sinasabi sa atin dati, yung mga pagkakamali natin, yung mga hindi natin nagagawa, yung mga dapat nating gawin. Ang nangyayari sa Bible, rule book. Yan yung Bible natin dati sa religion eh. Book ng mga batas, ng mga do's and don'ts. Ganun yung tingin natin sa Bible dati, di ba? Nung nasa religion pa tayo, nasa batas pa tayo, do's and don'ts. Titignan natin yung mga pwede at hindi pwedeng gawin. So, ngayon, hindi na ganun ang Bible sa atin eh. Encouragement. Amen? Encouragement. So, religion condemns talaga. Itong mga tao na to, they rebuked her harshly. Harsh ang dealing ng religion. Kung gusto niyo bumalik tayo sa ganon, pwede naman. Next week, yung preaching ganon. Gusto niyo? Di ba? So, tayo ay blessed, hindi mapalad eh. Ma-bless tayo dahil nasa biyaya na tayo ng Panginoon. Amen? Wala nang ganito. Wala nang harsh dealing. Wala nang Religion manipulates. Di ba? Parang legit na concern sa mahirap eh. Sabi sana, pinagbili na lang, tapos binigay sa mahirap.
Parang legit no? Yung ano nila yung rant nila no? Pero, ang sa totoo lang, self-interest ang pinangangalagaan nila. Hindi talaga yung may hirap ang concern nila. Di ba? Self-interest. So, sabi ang religion, hindi si Jesus ang center. Di ba? Ang religion, ang center niyan, yung performance mo. Di ba? Pag naughty list, sa good, sa bad, ganyan na religion Di ba? So, hindi siya Jesus-centered. Kasi kapag Jesus-centered ka, hindi ka harsh. Di ba? Hindi ka harsh makipag-deal. Amen? So, verse 6, sabi ni Jesus, eto na, sumagot na si Jesus. Sabi niya, leave her alone. Said Jesus, why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. So when we operate in grace, etong babaeng ito, nag-operate talaga siya sa pure grace. When we operate in grace, Jesus will defend us. Ipagtatanggol tayo ni Jesus. Hindi mo kailangan gumawa. Ito bang babaeng to tumayo at sinabi, bakit ba, nangutang ba ako sa inyo? Humingi ba ako ng donation para mabili tong pabango na to? Bakit kayo nag-G sa akin? Hindi nga siya lumingon Hindi niya nilingon yung mga nagre-rebuke sa kanya Si Jesus ang nagtanggol sa kanya. Amen? Hindi natin trabaho ang gumante, hindi natin trabaho mag-talk back, hindi natin trabaho mag-defend. Si Jesus ang gagawa niyan sa atin. Amen? So, the woman did not defend herself. Nag-focus lang siya kay Jesus. Only Jesus. Hindi niya pinapakinggan yung mga sinasabi ng mga kalalakihan doon. Hindi niya pinapakinggan. Concentrate lang siya sa pagbuhos ng pabango, pagpunas ng paa ni Jesus, pag-anoint kay Jesus. Doon lang siya nakafocus. At si Jesus ang nagsaway sa kanila. Sabi ni Jesus, tantanan niyo siya. Bakit niyo siya iniistorbo? Napakaganda ng ginagawa niya. Hindi lang siya pinagtanggol, kinomend pa na maganda yung ginagawa niya. Amen? So when we operate in grace, si Jesus ang bahala sa atin. And i-commend tayo ni Jesus. Well done, my good and faithful servant. Vengeance is mine, sabi ni Lord. Di natin trabaho gumante. Amen? So, He will rebuke, diba? Lahat ng mga nag-iistorbo sa atin, sabi niya, don't bother her. Nirebuke niya yung umiistorbo doon sa babae. Ano yung mga umiistorbo sa atin? Guilt, shame, kakulangan, sakit. Ano yung mga umiistorbo sa atin? Si Jesus ang magre-rebuke lahat niyan. When we operate in grace, so just rest in the presence of God. Wala tayong kailangan gawin. Amen? We do not have to lift a finger. Alam mo, nung nagkaroon ako ng breakthrough na ganito, hindi na talaga ako nababother sa sinasabi ng tao, sa mga bashers. Hindi na talaga ako naapektuhan. Kasi, lagi ko sinasabi, sila naman magdadala niyan Si Lord naman ang bahala. Diba? Wala tayong kailangan gawin. Wala tayong kailangan patunayan. Diba? Yung confidence natin, talagang na kay Jesus lang. Alam natin na si Jesus ang bahala sa atin. Amen? So, when we operate in the grace of God, we are doing a beautiful thing for Jesus. Yun yung Jesus-approved ministry. Alam mo, pansinin natin na pag nagmi-ministry tayo dati, anong kadalasan natin naririnig? Sige, yung mga dati pang nagmi-ministry, ano yung kadalasan natin naririnig? Burnout. Nakapagod, magpapahinga muna ako. Kaya usong-uso dati yung sabbatical leave. Nagsasabbatical leave. Diba? 1 month muna, kuya. Di mo na, pahinga muna. Sobra ako napagod Bakit di na natin naririnig ngayon yan? Dahil nasa biyaya tayo ng Panginoon. Hindi nakakapagod maglingkod. Kaya nga 20 years ko inire-rebuke si Dad Pag sinasabi niyang i-ordain ako bilang pastor ayoko talaga. Ang feeling ko nakakapagod. Feeling ko mamamatay ako.
Di ba? Pero nung nabuksan yung kaisipan ko sa biyaya, walang takot. Alam natin, di tayo mag-e-effort. Si Lord lahat yan. So walang nakakapagod. Nag-ooperate ka sa gift na binigay ni Lord sa'yo, not on your own strength. Di ba? Sa biyaya niya lang lahat. Hindi nga tayo, hindi na nga kami kami mga nagpipreach, hindi na kami naapektuhan kung may natutulog man, bahala kayo dyan. Si Lord naman ang kikilos dyan. Di ba? Si Lord naman ang kikilos. Oh. Biglang nagmulatan eh. Sino natutulog? Sino? Biglang nagmulatan. So, si Lord ang kikilos dyan. Di namin trabaho yung hilahin yung presensya. Dati, di ba ganon? Feeling ko hindi pa nag-worship lahat. Isa pang kanta. Di ba ganon tayo dati? Yung parang hinahatak natin yung presence ni Lord. Ngayon hindi. Trabaho ni Lord yan. Kaya napakasarap maglingkod sa biyaya ng Panginoon. Amen? Dahil siya lahat eh. Walang mixture, walang halong human effort. Siya lahat yan. Napakasarap maglingkod pag nag-ooperate ka sa biyaya ng Panginoon. Amen? Yun yung Jesus-approved ministry. Dahil siya lahat ang kumikilos. Amen? Hindi natin trabaho mangumbinsi ng tao. Si Lord bahala dyan. Amen? So, hindi nyo man mag-grasp pa ngayon yung message na to, siguro after a week, after ilang days, marirealize, yun pala yun. Diba? Si Jesus yun. Amen? So, verse 7, sabi niya, the poor, sabi ni Jesus, you will always have with you, and you can help them anytime you want, but you will not always have me. Sabi niya, ang ganda ng ginagawa nitong babaeng to. Bakit niyo siya ginagambala? Yung mahihirap, lagi niyo yan makakasama. Lagi niyo silang matutulungan. Ako, hindi niyo ako makakasama habang buhay. Kasi nga, alam niya na babalik na siya sa piling ng Ama. Amen? So, kinorek ni Jesus yung mindset nila. So, talagang dapat yung mindset talaga natin nako-correct talaga eh. Di ba? Nakafocus sila sa performance, sa work. Yun yung measure nila ng success eh. Di ba? Pansinin natin sa ibang religion, ano ang focus nila? Charity. Good works. The more good works, the more ticket to heaven. Ganun eh. Ganun yung measure. Yung magpakabait ka na para makapunta ka sa langit. Yan ba yun? Yan ba yung ticket natin? Di sana lahat ng mabait nasa langit. Di ba? Uy, maging matulungin ka para more points in heaven. May ganun ba? Nagbibilang ba tayo ng points to heaven? Si Jesus lahat yan. Diba? So, hindi yan nakabase sa performance. Diba? Kaya rin napapagod tayo mag-ministry dati. Diba? Lagi tayong result-oriented. Dapat dumami. Dapat ganito. Dapat ganyan. Marami tayong standard dati na binabasag ni Jesus. Diba? Kino-correct ni Jesus yung mindset natin. Di tayo result-driven. Di tayo quantity-driven. Si Lord ang gagawa niyan, hindi tayo. Hindi natin trabaho yan. Ang trabaho natin is mag-operate doon sa gift na ibinigay ni Jesus sa atin. Kung ano man resulta niyan, nasa kamay na ni Lord yan. Hindi tayo, hindi sa atin. Diba? Kasi kapag ka dumami yan, sabi na, tamo, dumami yan. Andito kasi ako eh. O, edi glory to you na. Diba? Kaya yan dumami. Dahil sa akin. Sipag ako eh. Diba? O, nasan si Jesus doon? E di, palitan na natin yung pangalan ng church natin. Tanggalin na natin si Jesus. Diba? So, hindi na tayo pwedeng magmalaki kay Jesus. Yung mga minister, yung mga leader, yung mga na nagmamalaki, diba? Kung di dahil sa akin, di yan dadami. Kung di dahil sa akin, hindi yan hanggang natapos na yan noon pa. Diba? Wala nang ganun ngayon eh. Pansinin natin. Nakakatuwa nga yung mga leaders ngayon eh. Ako personally, hindi ko na nakikita yung mga nakikita ko dati. Amen? Nasa biyaya na talaga tayo ng Panginoon. So, kinorek ni Jesus yung mindset nila. No? Iniba ni Jesus yung point of view nila. Hindi sa performance naka-focus. Doon sa pinag-aalayan natin. Kay Jesus lang talaga. So, ang gusto ni Jesus, mag-focus lang talaga tayo sa Kanya. Amen? Nung bumabagyo sa
sa bangka, saan nakafocus yung mga disciples? Bakit sila natatakot? Sa alon. Doon kasi sila nakafocus. Sabi ni Jesus, "Oh, you of little faith, andito ako. Ba't di kayo sa akin nakatingin? Bakit sa alon kayo nakatingin?" So kapag nawawala yung focus natin kay Jesus, doon pumapasok lahat ng problema. Pero pag nakafocus tayo kay Jesus, hindi natin makikita yung mga problema. Nakafocus nga tayo kay Jesus. Amen? So, yun ang gusto ni Jesus. Yun yung binabago niya sa mindset natin. Yung focus, Christ-centered mindset. Amen? Verse 8, sabi niya, she did what she could. Sabi niya, yung mga mahihirap, lagi niya yan makakasama. Itong ginagawa ng babaeng ito, napakaganda. Ina-anoint niya ako. Sabi niya, she did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. Kulang na lang sabihin ni Jesus, buti nga siya naisip niya yan kayo nga hindi Siya nga lang nakaisip gumawa niyan Inanoint niya ako para sa burial ko. So, kinomend talaga ni Jesus itong babaeng ito. Amen? So, pinoprophesy na ni Jesus yung mangyayari sa kanya dito Pinahinahanda niya ako sa aking burial. Amen? So, itong babaeng to mayroon ding revelation din talaga. Malalim talaga yung pagkakilala niya kay Jesus. Kaya niya ginawa yon. Amen? Nag-offer talaga siya. So, the center of the gospel is Jesus. Amen? Lahat ng preaching natin, lahat ng tinuturo natin, lahat yan dapat si Jesus ang center. Pag hindi natin makita si Jesus, dyan sa preaching na yan, hindi gospel yan. Di ba? Pag laang na-highlight yung mga pagkakamali natin, yung mga kasalanan natin, hindi Christ-centered yan. Di ba? Hindi yan yung totoong gospel. Amen? So we must not focus on character formation. Di ba? Image building, good works. Di ba? Ang laging sentro natin, finished work ni Jesus. Hindi pa man natin nakikita sa ngayon, we are not yet there, but we are going there. Diba? Hindi pa man natin nakikita na itong taong tagal ng Kristiyano, ganun pa rin. Diba? Huwag tayong, isipin na lang natin na at work pa si Jesus sa kanya. Di pa tapos yung proseso. Amen? Nasa proseso pa. So, center na lagi natin is the finished work of Jesus. Yung grace ni Lord, si Jesus, it will always point us to Jesus. Amen? Kaya nga only Jesus. Amen? So, sa verse 9, sabi niya, truly I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Hindi nga natin alam yung totoong pangalan niya. Maraming speculations. Mary, kapatid ni ganyan-ganyan. Pero pinag-uusapan natin yung buhay niya hanggang ngayon. Sabi niya, yung ginawa daw niya, it will be told in memory of her. Amen? So, sabi ni Jesus, yung ginawa nitong babaeng ito, kung saan man ihayag ang ebanghelyo, maiahayag yung ginawa niya, ginawa ng babaeng ito. Maaalala yung ginawa ng babaeng ito. Amen? So hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin natin siya. Amen? So our brokenness will give a good testimony. Yung mga pagbabasag ni Lord sa atin, darating ang araw, magiging testimony mo yan. Dati, nag-i-struggle ako sa ganito. Ngayon, mas nag-i-struggle ako. Hindi, joke. Dati, ganito ako. Ngayon, hindi na. Diba? Nagiging testimony natin. Yung mga pagbabasag ni Lord sa atin, yung mga brokenness natin, it will turn into a good testimony. When we focus on the grace of God and focus lang natin si Jesus, hindi natin naalintana yung ingay sa paligid natin, yung mga nangyayari sa paligid natin, He will turn our testimony for His glory. Amen? In conclusion, yan na yung cue ng mga musician. Ayan. So, everything that is happening in our lives has a purpose. May purpose lahat. Sino naniniwala doon? Lahat na nangyayari sa atin may purpose. Hindi man natin makita agad-agad, pero in time, may hita na, kaya pala. Kaya ako naging ganito katapang kasi yung pinagdaanan ko nung bata, ganito.
Diba? Ganun may mga purpose talaga yung mga nangyayari sa atin, sa paligid natin. And, hindi man alisin ni Lord lahat ng mga gumagambala sa atin, ang mahalaga doon, i-defend niya tayo. Ang mahalaga doon, gagawa siya ng way. Katulad sila Shadrach, Meshach, Abednego, hindi man niya pinatay yung apoy, pwede naman Diba? Hinayaan niya sila na nandun sa kalagitnaan ng apoy. Pero ang kagandahan doon, sinamahan niya sila. Amen? May mga pagdaanan man tayong pagsubok, ang kagandahan doon, kasama natin si Lord. Mas maganda ng dumaan sa pagsubok na kasama natin siya, kaysa dumaan sa pagsubok na hindi natin siya kasama. Kasi dadaan naman talaga tayo doon. So, mas mabuti na nakasama natin siya. Isaiah 43:2, sabi niya, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Yung mga pagbabasag sa atin, yung when we are being broken, tinatest tayo, nagmamanifest yun ng buhay ni Jesus sa atin. Mamamangha yung mga uy, di ba nung isang lang nangungutang ka? Di ba? Doon mas nahahayag yung pagkilos ni Lord. Alam mo na si Lord yun Kasi wala ka nang maiisip na paraan Si Lord na lang talaga. Amen? So, ang best news dito sa lahat ng mga punishment, lahat ng mga kung ano pa man yan, kinuha na ni Lord lahat yan sa cross. Amen? So pagka tayo may nararanasan na trial sa buhay na, huwag nating isipin pinaparusahan. Wala nang parusa. Kinuha na lahat ni Lord yan sa cross. Amen? The bleeding woman, ang focus ng bleeding woman, si Jesus lang. Hindi niya alintana kung batuhin siya ng buhay ng mga tao. Ang focus ng babaeng may alabaster jar, si Jesus lang. Hindi niya alintana kung nire-rebuke na siya ng mga tao, iniinsulto na siya. Wala siyang pakialam. Si Jesus lang. Fix our eyes on Jesus. Amen? Let's all stand.